At para sa ating mga balita, India, umatake na. Pakistan, halos mabura sa mapa. At Donald Trump, pwede daw ma-impeach agad. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa panahon ng social media, hindi sapat na atakihin lang ang kalaban. Kailangan mong magpakita ng ebidensya na inatake mo sila. Dahil kung hindi, pwedeng baliktarin ng kalaban ang buong kwento. Pwede nilang gawing tagumpay ang kanilang pagkatalo. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Pakistan. Kamakailan ay nagsagawa sila ng isang victory rally para ipakita na nagtagumpay sila laban sa India. Dahil dito, naglabas ang Indian Armed Forces ng mga satellite image na nagpapakita ng mga lugar sa Pakistan na napuruhan ng kanilang pambobomba. Batay sa mga mapang inilabas ng Indian military sa isang press briefing na isinagawa ngayong araw, 13 military sites ang sinasabing winasak ng pambobomba ng Indian Air Force sa Pakistan. Kabilang dito ang ilang mga base militar sa Karachi, Islamabad, Lahore, Rawalpindi at Sialkot na itinuturing na mga pangunahing lungsod sa Pakistan. Batay pa sa report, sinimulan na ng India ang pag-atake sa Pakistan noong pang May 7 at tinawag nila itong Operation Sindoor. Dalawang high target value ang napuruhan sa nasabing pag-atake, ang lungsod ng Bahawalpur at ang Muridke. Sa Bahawalpur sa estado ng Punjab, wasak ang punong himpilan ng grupong Jaish-e-Mohammed, isang kilalang terrorist group sa Pakistan. Wasak din ang 4 na lokasyon sa loob ng isang compound na nasabing lugar na hinihinalang pinagtataguan ng mga lider ng nasabing grupo. Kinumpirma naman ito ng grupo matapos mag-iwan ng matinding pagkasira sa lugar. Dito rin sinasabing sinasanay ang mga bagong recruit para maging radikal at handa sa pakikipaglaban. Sunod na inatake ng India ang Muridke, isa pang lalawigan na matatagpuan din sa estado ng Punjab. Sinasabing headquarters naman ng teroristang grupong Lashkar-e-Taiba. Matapos ang pag-atake ng India, 4 na mga pangunahing lugar ang nawasak. Bukod dito, naglabas din ng video ang Indian Army na nagpapakita umano ng mga wasak na gusali sa nasabing lugar. Nagkalat din ang mga gumuhong bubong ng mga gusali at mga piraso ng bakal at bato sa paligid. Ayon sa Indian Army, ang mga videos ay nagpapakita daw ng kanilang matagumpay na operasyon laban sa mga terorista sa Muridke. Matapos ilunsad ng India ang Operation Sindoor, agad din silang nagpadala ng mensahe sa Pakistan para sabihin na huwag nang palalain ang sitwasyon dahil layunin lamang ng kanilang pag-atake na targetin ang mga teroristang Pakistani at hindi ang mga sibilyan o ang Pakistani Army. Pero batay sa ulat, hindi daw ito pinakinggan ng Pakistan at sa halip ay nagbanta na gaganti rin sila. Kasunod nito, nagpadala ang Pakistan ng mga drones sa India para tiktikan ang air defense at mangalap ng mga impormasyon sa loob ng 3 gabi sa India. Matapos tiktikan ng Pakistan ang India, nagpakawala na sila ng mga missiles at armed drones mula May 8 hanggang May 9, pero matagumpay naman daw itong na-intercept ng Indian Air Defense System. Pero hindi ito pinalampas ng India. 13 military sites ang winasak ng India matapos ang pag-atake ng Pakistan. Kabilang dito ang ilang mga air defense system sa Punjab. Una dito ay ang Pasor Bay na matatagpuan malapit sa lungsod ng Sialkot, isang kilalang industrial center sa bansa. Mabigat ang naging seguridad ng Pakistan sa nasabing lugar dahil dito ginagawa ang mga pangunahing produkto gaya ng leather at sports good. Nandito rin ang isa sa mga air defense system ng Pakistan. Pero ayon sa India, naging matagumpay daw ang pagwasak nila sa ilang mga pasilidad dito. Tinarget din ng India ang Jacob Abad Air Base sa lalawigan ng Sindh, kung saan nakabase ang mga F-16 fighter jets ng Pakistan at itinuturing na forward operation position para sa Pakistan Air Force. Matatandaan na ginamit pa ng Amerika ang naturang base militar nang magsagawa sila ng operasyon laban sa Afghanistan.
Tinarget din ng India ang isang aircraft hangar sa nasabing base na nagdulot naman ng pagkawasak ng mga infrastruktura doon. Wasak din sa pag-atake ng India ang Rahim Yar Khan Air Base sa Punjab, kung saan isang paliparan ang itinayo ng United Arab Emirates at itinuturing na diplomatic spot para sa Pakistan. Isang gusali ang nawasak sa nasabing airport. Damay din pati ang runway nito. Sinira ang runway sa layuning maunsyami ang pagpapalipad ng mga eroplano. Damay din sa pag-atake ang Saroda Airfield sa gitnang bahagi ng Punjab region at base din para sa ilang F-16 fighter jets ng Pakistan. Wasak din ang dalawang bahagi ng runway dito. Sa satellite image na ipinakita ng India, makikita pa na nire-repair ng Pakistan ang naturang lugar. Dagdag pa rito, naglabas din ang India ng mga video footage na nagpapakita ng mga resulta naman ng pag-atake sa 3 pang military base. Una ay ang military base sa Nurkan sa Chaklala, Rawalpindi na siyang sentro ng Pakistani military. Sa Puldin ang isang command center doon. Ayon sa report, ang pag-atake ng India sa Nurkan ay itinuturing na isang malaking turning point dahil na rin sa importansya nito sa depensa ng Pakistan. Matatagpuan ito 10 kilometro mula sa capital city ng Islamabad at kilalang transportation hub sa bansa. Malapit din ito sa Strategic Plans Division ng Pakistan na nagsisilbing nuclear command center nila. Ikinagulat ng Pakistan ang pag-atake ng India sa Nurkan Air Base na naging dahilan kung bakit nanawagan sila para magkaroon ng negosasyon sa India. Matapos ang pag-atake sa Nurkan, 2 pang base ang inatake ng India, ang Sukur sa lalawigan ng Sindh at ang Bolari Air Base. Sa Sukur, nakabase ang isang squadron ng F-16 fighter jets. Nasa pagitan ito ng 2 major cities ng Karachi at Hyderabad. 2 target ang tinamaan ng India sa airfield na ito, isang aircraft shelter at isang radar site. Napinsala rin ang Bolari Air Base na malapit sa commercial city ng Karachi. Mahalagang base militar ang Bolari para sa coastal defense ng Pakistan, pero isang aircraft hangar dito ang winasak ng India. Matapos ang mga pag-atake, nagbabala ang India sa Pakistan na kaya nitong patamaan ang bawat system base nila. Gayunman, nagdesisyon ng India na huwag gawin ito. Gusto kong ipagdiinan sa inyo na mayroon kaming kakayahan na patamaan ang bawat system sa mga bases na ito at higit pa. Pero kontrolado at maingat ang naging pagtugon namin. Yan ay para lamang bigyan ng aral ang ating mga kalaban na huwag nang patindihin pa ang tensyon. Dagdag pa ng India, hindi umano nila layunin na sakupin ang Islamabad o wasakin ang Pakistani Air Force. Ang mga pag-atake ay paalala lamang daw na wag nang palalain ng Pakistan ang sitwasyon dahil hindi malalaman ng Pakistan ang pwedeng gawin ng India sa kanilang bansa kapag lumala ang tensyon. Sa isang press conference, tinanong ang Indian Army kung totoo ba na tinamaan ng kanilang mga pag-atake ang nuclear sites sa Kirana Hills sa Punjab. Ayon sa militar, salamat sa pagsasabi na may nuclear installation pala sa Kirana Hills. Hindi namin iyon alam. Okay, hindi namin tinamaan ang Kirana Hills o anuman ang nandoon. Hindi ko rin iyon nabanggit sa aking briefing kahapon. malinaw umano sa mga pahayag na ito na walang intensyon ng India na palalain ang sitwasyon. Ayon sa India, ang Pakistan daw sa halip ang mayroong intensyon na palalain ito na naging resulta naman kalaunan ng gantihan ng 2 bansa. Matapos targetin ng Pakistan ang isang military facility sa India, gumanti din ang Indian Army. Naniniwala ang India na layunin ng Pakistan na baluktutin ang sitwasyon at palabasin na ang India ang siyang mananakop at naghahanap ng gulo. Sa ibang balita, Donald Trump pwede daw ma-impeach agad. Kasalukuyan umanong nakikipag-usap ang White House sa royal family ng Qatar dahil sa posibleng pag-transfer ng isang marangyang unit ng Boeing 747 jumbo jet, isang eroplano na posibleng magsilbing Air Force One sa ikalawang termino ni Pangulong Trump.
Bagaman sinabi na ng ilang mga opisyal na hindi ito regalo sa Pangulo kundi pahiram lamang, nagsisimula na rin itong magdulot ng kontrobersya, lalo na't may plano na ilipat ito sa Trump Presidential Library. Kung meron mang tinatawag na presidential garage sale, pinupuntirya na daw ngayon ng administrasyon ni Trump ang isang napakarangyang Boeing 747-8 jumbo jet galing sa Qatar. Sabi ng Qatar, hindi daw ito regalo kundi friendly loan. Ayon pa sa Pangulo ng Amerika, bakit nga ba kailangang magtiyaga sa lumang Air Force One kung pwede ka namang bumiyahe sakay ng isang tila lumilipad na palasyo? Bagaman maingat na nilinaw ng royal family ng Qatar na pansamantala lamang ang pagpapagamit ng naturang eroplano, agad namang nag-post si Trump sa kanyang social media account gamit ang all caps at sinabi na isang libreng regalo daw ito na walang bayad. Ayon kay Trump, bakit pa dapat gumastos ng malaki ang Amerika sa bagong eroplano kung mayaman naman ang kaibigan na handang magpahiram nito, na ang tanging kondisyon lamang daw ay ipark ito sa kanyang presidential library pagkatapos gamitin. Ayon kay Qatar Media Attaché Ali Al-Ansari, nasa proseso pa umano ng legal review ang usaping ito. Maging siya ay sinabi rin na magiging pansamantala lamang ang paggamit ng naturang property kung sakaling maaprubahan ito. Lumilikha ngayon ng malaking ingay at kontrobersya ang eroplanong ito, lalo na't may isang constitutional rule ang Amerika na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng mamahaling regalo mula sa mga banyagang hari o prinsipe, maliban na lang kung aprubahan ito ng Kongreso. Ayon sa mga eksperto, nakakagulat umano talaga ang tinaguriang jumbo jet joyride ni Pangulong Donald Trump. Sa katunayan, may ilang mga kritiko ang nagsabi na ginagawa raw ni Trump na travel agency ang gobyerno. Gayunman, hindi na ito bago para kay Donald Trump, lalo na't pagdating sa pakikipagrelasyon nito sa bansang Qatar. Dahil noong 2019, buong galak din na inanunsyo ni Trump ang isang malaking airplane purchase mula sa Qatar. At noong 2018, nagbigay din ang Qatar ng isang luxury jet sa Turkey. Sa madaling salita, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng aviation diplomacy sa pagitan ng Amerika at Qatar. Sa ngayon, ang sinasabing regalo kung tuluyang mapunta sa Estados Unidos ay sasailalim muna daw sa pagsasaayos ng US Air Force. Dahil kahit ito ay isang marangyang eroplano, kinakailangan pa rin daw itong ayusin at tiyaking ligtas ito bago gamitin bilang opisyal na sasakyan ng Pangulo ng Amerika. At habang hirap ngayon ang Boeing Company na magpadala ng bagong kapalit ng Air Force One, unti-unting nagiging alternatibong pagkakataon sa White House ang jet na ibibigay ng Qatar. Kung magkakatotoo ang lahat ayon sa tweet ni Trump, ang eroplano na tinatayang nagkakahalaga ng halos $400 milyong ay opisyal na ipapakita at paliliparin papuntang Trump Presidential Library sa taong 2029 bilang bahagi na rin ng kanyang koleksyon ng mga mamahalin at makikinang na kagamitan. Pag nagkataon, ituturing ito sa kasaysayan bilang pinakamahal na regalong natanggap ng isang Pangulo ng Amerika. Dagdag pa ni Trump, wala siyang plano na gamitin ang eroplano para sa kanyang mga personal na lakad sa oras na lisanin na niya ang White House. Mananatili ito anya sa kanyang presidential library sa 2029. Gayunman, hindi nito pinatahimik ang bibig ng mga oposisyon. Ayon kay Democrat Representative Chuck Schumer, mas kita daw ngayon ang salitang America First dahil sa Air Force One na ibibigay ng Qatar. At hindi lang daw ito matatawag na suhol, maliwanag din daw ito na isang uri ng foreign influence sa kanilang gobyerno. Sa isang post naman sa X, sinabi ni Vermont Senator Bernie Sanders na hindi daw pwedeng tumanggap si Donald Trump ng isang $400 million na halaga ng lumilipad na palasyo galing sa royal family ng Qatar. Hindi lang daw ito labis na katiwalian, ito rin ay lantarang paglabag sa konstitusyon. Sa tingin ko, hindi pwedeng tanggapin yan ni Donald Trump. Labag ito sa konstitusyon, bagamat walang tiyak na parusa ang konstitusyon sa tinatawag na Emoluments Clause.
pwede pa ring sampahan ng impeachment ng House of Representatives ang sinumang opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng mga benepisyong labag sa batas. Hindi natin maaaring hayaang maimpluwensyahan ang ating Pangulo, o sinumang opisyal, ng mga regalo mula sa mga banyagang gobyerno. Kaya mahalaga na magkaroon ang Kongreso ng kontrol sa ganitong mga usapin. Ang announcement tungkol sa naturang regalo ay isinabay sa pag-alis ni Trump para sa isang linggong pagbisita sa Middle East, kung saan nakatakda siyang dumaan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar. Kasabay rin nito ang malaking balita na nagkasundo na ang Estados Unidos at China na bababaan ang mga taripa na ipinataw sa isa't isa ng hanggang sa 115% points sa loob ng susunod na 90 araw. Dahilan para tumaas ng husto ang merkado ng mga stocks. Gusto natin ng kalakalan, pero mas balanseng kalakalan. At sa tingin ko, ang parehong panig ay nakatuon sa pagtupad ng mga layuning iyon. Mananatili pa rin ang 10% na taripa ng China laban sa US at patuloy na ipapataw ng US ang 30% na buwis laban naman sa mga produkto ng China. Pero ayon sa mga eksperto, hindi naman daw ito makakaantala sa patuloy na pagdaloy ng buhay. Noong nakaraang linggo, nasa isang sitwasyon silang halos apokaliptiko na. Magdudulot ito ng mga pagkaantala sa supply chain na magiging kasing hirap noong panahon ng pandemya. Ang 30% na taripa ay mataas pa rin naman, pero mas maluwag ito at pwede pa tayong magpatuloy sa ating buhay. Pero syempre dahil mas mataas na presyo, posible pa rin itong magdulot ng mga delay at hindi tiyak na sitwasyon. Ayon kay Trump, posibleng makipag-usap siya sa Pangulo ng China bago matapos ang linggong ito para simulan na ang mga negosasyon. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.